Purihan natin ang Panginoon sapagkat binigyan tayo ng bagong mensahe ngayong gabi. Nung unang Sabado, ang pinag-usapan po natin, yung I am the bread of life. Pangalawa na sinabi ni Kristo sa kanyang I am, na pinag-aralan natin yung I am the light of the world. Siya yung ilaw ng sanlibutan. I am the door of the sheep. Siya ang pintuan ng mga tupa. At ngayong pang-apat at pang-lima, pag-uusapan naman po natin yung sinabi ni Jesus na I am the good shepherd, at yung panglima, I am the resurrection and the life. So itong dalawang ito ay pag-uusapan natin gabi at bigyan pansin po natin ang mga sinabi ng Panginoon sa atin, bakit niya sinabi itong dalawang ito. Ngayon, unahin po natin yung salitang I am the good shepherd. Ano ibig sabihin ng Panginoon dito sa I am the good shepherd? Ngayon, kung babasahin po natin sa Biblia, meron pong tatlong pagkatawag, no, sa Panginoong Jesus bilang shepherd. Sa Bible po, sa Bagong Tipan ay tinawag si Kristong Good Shepherd. Na yan ay mabubuksan natin sa John chapter 10 verse 11 to 14. Ang sabi rito ay I am the good shepherd. Si Kristo, I am a good shepherd, giveth his life for the sheep. No? I am the good shepherd and know my sheep and I am known of mine. Sabihin, si Kristo po ay tinawag na good shepherd. At pangalawa, si Kristo po ay tinawag na Great Shepherd. Tinawag po siyang Great Shepherd. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 20 to 21, "No, the God of peace that brought again from the dead of our Lord Jesus Christ, the Great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do His will, working in you that it is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen." Sabihin, si Kristo po ay tinawag din pong Great Shepherd. At pangatlo, si Kristo ay tinawag na Chief Shepherd. Siya natin mababasa po yan sa 1 Peter chapter 5 verse 4. "And when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away." Ito po ay patungkol naman sa mga tagapagturo, ministro o pastor ng isang iglesia na may hawak ng mga kawan o pinangungunahan ang mga kawan. Bilang pastol, si Kristo po ay tinawag na chief shepherd para pangunahan itong mga ministro, pastor at mga leaders ng iglesia, at sila po ay makatatanggap ng reward. Ngayon po, ito pong tatlong ito ay ikinapit sa pangalan ni Kristo sapagkat meron pong layunin si Jesus kung bakit siya tinawag na shepherd, no? At mababasa din po natin sa Lumang Tipan na kung saan ay si Kristo ay tunay na hinalintulad, no, sa isang magpapastol, no? At yun po ay nangyari dito sa Bagong Tipan. Dito po sa Bagong Tipan, si Kristo po ay tumayong Good Shepherd, Great Shepherd, and Chief Shepherd. At makita po natin sa Biblia na kung saan sinabi ni Kristo ang kahalagahan ng isang mabuting pastol. Ngayon po, ano po sa Biblia at saan sa Biblia mababasa na si Kristo ay tinawag na Good Shepherd? Ngayon, basahin po natin yung teksto po natin bilang pagkuha sa konteksto ng sinabi ni Kristo na siya yung Good Shepherd. Sa John chapter 10, verse 11 to 16 and 27 hanggang 30. Bubuksan po natin ang ating mga Biblia at hayaan nyo pong ako ang magbasa. At kung meron po kayong mga Biblia, pwede po ninyong buksan ang inyong mga Biblia. Ang sabi po sa Bible, "Ako ang mabuting pastol, at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa, sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ang mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. Kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Tumakas siya dahil binayaran lang sila at walang malasakit sa mga tupa." Verse 14 to 15, "Ako ang mabuting pastol, kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin, at inalay ko ang aking buhay para sa kanila. May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakinggan nila ang mga salita ko, at ang nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may isang pastol." Verse 27 hanggang 30.
Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makaaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa ng aking ama ng higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Nakita niyo po yung sinabi ni Kristo rito? Kumaga ay hawak ni Kristo ang kamay ng tupa sa kabilang kamay at hawak naman ng ama yung kamay ng ng tupa at hawak ng ama at anak ang kamay ng tupa. So yun yung tupa dito na tinutukoy dito. Ito po yung mga taong nagsisi ng kasalanan at nampalataya kay Kristo at tayo po yun. No, tinawag po tayong tupa at si Kristo ang ating pastol. At ang Ama ang siyang kasama ng ating Panginoong Hesus. So yung proteksyon ng Diyos nandoon sa atin. Ang pag-iingat ng Diyos ay nandoon sa atin. Ngayon, ano po ang benepisyong hatid sa atin ng Diyos bilang si Jesus ang ating good shepherd? Unang-una, si Jesus ay handang magprotekta sa mga tupa, no? Si Jesus ay handang mag-alay ng kanyang buhay. At pangatlo, si Jesus at ang Ama sa langit ay mayroong pagkakaisa para sa mga tupa. Ngayon, simulan po natin yung una. Yung sinabi ni Jesus na siya ay nag-alay ng kanyang buhay. No? Ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Ito po ang benepisyong ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus bilang siyang ating pastol. Sabi sa verse 11, ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ang buhay ng tao ay mahalaga sa Panginoon. Kaya naman kusang ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa tao. Subalit ang malungkot na bahagi sa buhay ng tao ay ayaw nilang kilalanin si Jesus bilang kanilang pastol. Bakit po? Sapagkat ang uri po ng mga tao sa mundo ay iba't iba. Ganun pa man, ang puso ng tao ay kinakausap ng Diyos. Kaya nga ang Diyos ay nananawagan na ang sabi ng Biblia, whosoever will. Ngayon, kung ayaw talaga ng tao, walang magagawa ang Panginoon. Pero kung ang tao ay magsisisi at mananampalataya kay Kristo, walang hadlang upang siya ay magkamit ng tinatawag na buhay na walang hanggan. So ngayon, ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay upang ang tao ay maligtas. At yan ang dahilan kung bakit tayo ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, sinabi rin po dito sa Biblia na si Jesus ay handang magprotekta sa mga tupa. Sinabi sa verse 12 at 13, hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa, sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ng mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating, kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Tumatakas siya dahil bayaran lang sila at walang malasakit sa tupa. Ngunit si Kristo po, bilang ating mabuting pastol, pinoproteksyonan niya ang mga tupa. No? Iniingatan niya ang mga tupa. Sapagkat tunay na ang Panginoon po ay tunay na nagmamalasakit. Kasi ang nais ng dyablo sa buhay ng tao ay maging miserable. Tandaan po natin yan. Yan po ang layunin ng kaaway, na ang tao ay gawing miserable. Sapagkat sabi sa John 10:10, ang magnanakaw ay dumating hindi para magprotekta, kundi para ito ay magnakaw, pumatay, at mangwasak. Yan po ang dahilan kung bakit sinabi po ng Biblia na si Kristo po bilang ating pastol ay nagpoprotekta, nag-iingat. At kapag may napahamak, talaga namang ang Diyos po ang unang magbibigay proteksyon sa mga tupa. At dito makikita po natin na si Kristo hindi lamang po siya ay nagbibigay ng proteksyon, si Kristo rin po ay at ang Ama ay mayroong pong tinatawag na pagkakaisa para sa tupa. Iniingatan nila ang bawat tupa. Tulitin po natin, ang tupa na tinutukoy po rito ay yung mga taong nagsisi at nanampalataya kay Kristo at tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At tinanggap si Kristo bilang isang pastol. Maliwanag po. At dito po sabi ng Biblia, bilang si Jesus at ang Ama ay mayroong pagkakaisa,
Sabi sa 14 to 15, ako ang mabuting pastol at kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa. At ang pagkakilala nila sa akin at inaalay ko ang aking buhay para sa kanila. May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko at ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastol. Ngayon po, sinabi po sa Biblia, sa Lumang Tipan, na ang bansang Israel ay pinoteksyonan ng Diyos Ama. Ngayon, sa Lumang Tipan, ang Diyos Ama ay tumayong pastol, no, sa Israel. At ayon po sa propesiya, ang tumayong pastol sa Israel na hinahayag sa Bagong Tipan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya naman sinabi dito sa Biblia na meron pang ibang mga kawan bukod sa mga Hudyo. At sino po yun? Tayo pong mga hentil. No? Hindi lamang sa mga Hudyo dumating ang kaligtasan, kundi dumating din ang kaligtasan sa mga hentil. Pag hindi ka Hudyo, ang tawag sa atin ay hentil. Yun po ang pagkabansag sa mga taong hindi tunay na Hudyo. Ganun po man, sinabi ng Diyos Ama at ng Diyos Anak na si Kristo Jesus na tayo ay magkakaisa upang tipunin ang mga kawan. No? At sila ay hindi lamang ingatan, proteksyonan, kundi magkaroon sila ng pakikisa sa atin. Kaya po nabuo dito yung salitang fellowship. No? Nabuo po yung salitang fellowship. Alam nyo ba na sa Lumang Tipan, ang unang tinawag na pastol, no? Sino po yung unang tinawag na pastol sa Lumang Tipan? Ang una pong tinawag na pastol ay si Abel. Si Abel po ay nag-alaga ng mga tupa ng kanyang tatay. Siya po yung unang nag-alay ng hayop sa Panginoon, sapagkat siya po ay magpapastol. Ibig sabihin po, si Abel po bilang pastol ay nagbigay ng tamang pag-aalay sa Diyos. Kaya nga nung nag-alay si Abel at si Cain, ang tinanggap na alay ng Diyos ay yung kay Abel. Isa lang ang kanilang sinasambang Diyos, pero bakit si Abel ang tinanggap na alay niya, ang tinanggap ng Panginoon? Sapagkat ito po ay may dugo. Ibig sabihin po, bilang isang magpapastol, nakita ni Abel ang kahalagahan ng paghahain sa Panginoon. At si Moises naman po, no, ay tinawag din pong magpapastol, no? Kaya nga nung si Moises ay lumabas sa Egypt at siya po ay nanirahan sa desert, siya po ay naging magpapastol ng mga tupa. Ngayon, ano po ang layunin ng Diyos bakit ginamit si Moises bilang pastol ng mga tupa? Ang tinasabi naman ditong tupa ay yung mga Israel. Pangungunahan niya ang bansang Israel, ang lahi ng Israel, upang dalin ang mga taong ito sa lupang pangako. So, ibinigay kay Moses bilang pastol ang tungkulin ng pangangasiwa ng pagbibigay protekta, pagmamahal at pagkalinga sa mga tupa. Ngayon po, sino naman po yung isang pastol na pwede nating gawing ilustrasyon dito? Ito naman po ay si Haring David. Si Haring David po ay nakaranas maging pastol nung siya po ay kabataan niya. At nung siya ng kabataan ni Haring David, nakita niya kung paanong iningatan siya ng Panginoon at kung paanong proteksyonan siya ng Panginoon at kung paanong natalo niya si Goliath. Sa pamamagitan ng kanyang mga experience bilang magpapastol, nakita ng Diyos ang katangian meron si David. At si David ang siyang sumulat ng mga awit 23, yung Psalms 23. Ano po ang nakalagay sa Psalms 23? No? The Lord is my shepherd. So pinaliwanag ni David doon kung ano ang kahalagahan at kung ano ang ibinibigay ng Diyos sa kanya nung siya po ay nagpapastol. So sa madalit sabi, si Abel, si Moises at si David ay nakaranas na maging magpapastol. Si Abel, ipinaunawa yung tunay na paghahain sa Panginoon. Si Moises, ipinaunawa bilang pastol ang pag-iingat at pagpoprotekta sa mga pastol, no? Yung mga tupa, no? Pinakita sa pamamagitan ni Moises ang kahalagahan ng pagbibigay protekta, pagbibigay caring at pagbibigay pagmamahal sa mga tupa. At sa pangatlo naman si David, ipinakita naman dito kung gaano siya minamahal, paano siya iniingatan ng Diyos, no? Bilang isang magpapastol sa mga tupa.
Sa madalit sabi, ito pong taong ito na sinabi ko po sa inyo ay tumutukoy sa isang magpapastol. At yan po ang inilustrasyon ni Kristo. Si Kristo po ay inalay ang kanyang buhay na isang halimbawang ginawa ni Abel, na hinain ni Jesus ang kanyang buhay bilang hahing banal at buhay. At tungkol naman kay Moses, no, si Jesus po ay tumayong bilang isang pastol na nagbibigay proteksyon at nagbibigay kalinga sa mga tupa. At si David naman po ay nagbibigay ilustrasyon kay Jesus bilang si Jesus po na nag-iingat at nagbibigay protekta at nagbibigay ng pangunguna sa mga tupa. Ngayon po, yan po ang dahilan kung bakit si Kristo ay tinawag na mabuting pastol. Sa bawat pamilya ng tahanan, ang ama ang tinatawag na pastol. At kapag sa isang kumpanya, yung leader, yung CEO o yung president ang siyang tumatayong pastol ng mga empleyado na nasasakupan po niya. At sa iglesia naman, ang mga pastor, ministro o leaders ng iglesia ang tumatayong pastol sa mga pinangungunahang mga mananampalataya na sumasamba sa ating Panginoon. So lahat ng ito ay tumutukoy sa isang pangunguna ng isang pastol. Kaya si Kristo ipinakita sa atin ang kahalagahan ng buhay na ibinigay niya sa atin bilang isang mabuting pastol. So maliwanag po yun. Ngayon, pangalawa, tinawag din ni Kristo ang kanyang sarili na I am the resurrection and the life. Ano ang halaga nito sa atin? Sabi sa Biblia, sa John 11, verse 17 to 27, 32 hanggang 44, ito po ang pagkakasabi sa Biblia. Nang dumating si Jesus sa Betania, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazarus. May 3 kilometro lang ang layo ng Betania sa Jerusalem. Kaya maraming Hudyo galing sa Jerusalem ang dumalo kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na dumarating na si Jesus, sinalubong niya ito, pero si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayon, alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang ihilingin ninyo sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, muling mabubuhay ang kapatid mo. Sumagot si Marta, alam ko pong mabubuhay siyang muli sa huling araw kapag bubuhayin na ang mga namatay. Pakinggan niyo itong sinasabi dito ni Marta ay may connection po sa tinatawag na second coming of Christ. No? At sabi dito ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga patay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? So mamaya papaliwanag sa atin ng Biblia yan. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin na hindi mamamatay kailanman, naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot si Marta, opo, Panginoon. Sumampalataya ko na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na hinihintay namin darating sa mundo. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, lumuhod siya sa harap nito at sinabi, Panginoon, kung narito lang kayo at hindi sana namatay ang kapatid ko. Nabagbag ang puso ni Jesus at naawa siya nang makita niyang umiiyak si Maria, pati na ang mga kasama nitong mga Hudyo. Tinanong niya siya, saan ninyo inilibing siya? Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan niyo. Umiyak si Jesus. Ito po yung pinaka-shortest verse sa Bible. Jesus wept. Umiyak si Jesus. Kaya sinabi ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano niya kamahal si Lazarus. Pero sinabi naman po ng iba, hindi ba't pinagaling niya ang lalaking bulag? Bakit hindi niya naligtas sa kamatayan si Lazarus? Muling binuhay si Lazarus. No, ito. Muli, nabagbag ang puso ni Jesus, kaya pumunta siya sa pinanggalingan kay Lazarus, isa itong kuweba na tinakpan ng isang malaking bato. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Sumagot si Marta, na kapatid ng namatay, Panginoon, tiyak na nangangamoy na ngayon ang bangkay. 4 na araw na siyang nakalibing. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama,
Nagpapasalamat ako sa iyo dahil dinidinig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi niya nito, sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. At lumabas nga ang namatay na si Lazaro na nakabalot pa ng tela ng mga kamay at paa at may takip na tela ang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at palakarin. Nakita po ninyo ang mensahe dito ng Panginoon. Alam ni Marta, alam ni Maria, yung tungkol sa pagkabuhay na muli. Sapagkat naniniwala sila na babalik muli ang Panginoong Jesus. At ang sinabi rito sa verse 25 at saka verse 26, ito po ang sabi. Maliwanag po na itong talatang ito ay tumutukoy at umuugnay sa tinatawag na pagbabalik ng Panginoong Jesus. Sabi sa verse 25 hanggang 26, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Ano ang ibig sabihin ng mga talatang ito? Ngayon, kung iuugnay po natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 16 hanggang 18, ito po yung tumutumbok sa mga talatang yan na sinabi ni Kristo na ako ang bumubuhay sa patay at ako ang pagkabuhay. No, at ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. No? Ito po ang sabi, mga kapatid, gusto naming malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Maliwanag na sinabi rito ni Pablo na lahat ng mga namatayan ng mga mahal sa buhay ng mga mananampalataya ay hindi dapat mangamba kung ang kanilang mahal sa buhay ay namatay sapagkat sila ay tumanggap kay Kristo. Sapagkat ang mga mahal natin sa buhay na namatay na tumanggap kay Kristo ay mayroong pag-asa. No? Kaya tayo naniniwala sa mga bagay na ito ay hindi dapat malungkot. No? Marami po kasing mga tao na kapag ka namatayan, na talaga namang gusto na rin mamatay kagad eh. Gusto ba nilang sumabay dun sa namatay? Sa sobrang lungkot nila, sila ngayon ang na-stress, nade-depress, no? Kaya ang nangyari, parang gusto nilang sumunod dun sa namatay. Pero alam nyo ba na kapag ang isang tao na nampalataya kay Kristo ay namatay, hindi po siya totoong namatay. Sapagkat ang buhay po niya ay nagkaroon ng extension, no? Ang kaluluwa ng taong namatay, no? Nanampalataya kay Kristo ay hindi namatay sapagkat ito ay nasa piling na ng Panginoon. Kaya ang sabi sa talatang ito, mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang mga katotohanan tungkol sa mga namatay na para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Tayo ay mayroong pag-asa sapagkat ang ating tinanggap si Kristo ay nagbibigay ng pag-asa. At ang sabi dito sa verse 14, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Sinabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon, tayo mga buhay sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Maliwanag po. Sinabi po ng talatang ito na sa pagdating ni Kristo, ang una pong bubuhayin ng Panginoon ay yung mga namatay. No? Kung meron po tayong mga mahal sa buhay na nanampalataya kay Kristo, sa pagdating ni Kristo, sila po yung unang bubuhayin. Ano naman ang mangyayari doon sa mga buhay? No? Tayong mga buhay, kung biglang nag-rapture, dumating si Kristo, ano pong mangyayari sa atin? Papalitan ng Diyos ang ating katawan ng incorruptible body, hindi nasisirang katawan, no? Katulad sa Diyos. At ang sabi sa verse 17, pagkatapos ang mga buhay, no, ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubugin ng Panginoon sa himpapawid
at magkakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang mga isa't isa sa pamamagitan ng mga araw, no, na ito. Ngayon, ito pong sinabi ng 1 Thessalonians chapter 4, dito ay yung tinatawag na rapture, yung pagdagit. Yung pagdagit. Yung pagdagit na tinatawag dito, yung lahat ng mga mananampalataya, sila lamang po ang makaririnig ng tunog ng trumpeta ng anghel na pinadala ng Panginoon. Yung mga unbeliever, hindi nila maririnig yung trumpeta ng anghel. Kaya naman magugulat ang mga tao sa paligid kapag dating ni Kristo, no, biglang mawawala. Halimbawa po ako, nagsasalita ako ngayon, biglang nag-rapture, no? Bigla akong mawawala sa inuupuan kong ito, no? At kukunin na ako ng Panginoon. At kayo din naman, halimbawa nag-aaral tayong ganito, biglang nagkaroon ng tinatawag na pagdating ni Kristo, yung second coming of Christ, yung rapture, no? Kung totoong nanampalataya kayo kay Kristo, mula sa kinaroroonan yung yan, bigla rin po kayong mawawala. At ang unang bubuhay ng Panginoon, sabi sa Biblia, ay yung mga namatay. At tayo mga nabubuhay, no, ay kukunin ng Diyos at sabay-sabay tayong kakatagpuin ng Diyos sa langit. Yan po ang ibig sabihin ng talatang sinabi ni Kristo rito, na sinabi niya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Sapagkat sinabi ni Kristo, ako ang pagkabuhay na muli. Siya ang may-ari ng buhay at siya ang nagbabawi ng buhay at siya ang nagbibigay ng buhay. Yan po ang kapangyarihan meron si Kristo. Kaya po napakasarap at napakabuti nang merong pong relasyon ang tao sa Panginoon. Kapagkat kung walang relasyon ang tao sa Panginoon, ang buhay po niya ay magiging wasak at magiging miserable. Sapagkat lalo itong sisirain ng demonyo. Kaya naman ang ginagawa ng demonyo sa buhay ng tao, sirain ito sa pamamagitan ng iba't ibang kaparaanan. Binubulag ng demonyo ang kaisipan at puso ng tao upang hindi niya masilayan ang mensahe at ang pagliligtas ni Kristo. Malapit na pong magpasko na tinatawag nilang pagsilang ni Kristo, pagpapaalala na si Kristo isang araw ay ipinanganak upang magbigay ng pag-asa sa tao. Pero ang tanong, nasaan na ang mga taong ito na pagdating ng December 25, abalang-abala, no, sa paghahanda ng regalo, abalang-abala, no, sa paghahanda ng pagkain, pero hindi sila abala, no, sa tinatawag ng oras ng pagliligtas ni Kristo. Sana po ang mga mahal natin sa buhay ay mabahagian natin ng salita ng Panginoon. Sana po hindi po mangyari na sa pagdating ni Kristo, maiwan po ang mga mahal natin sa buhay. Sana po sila din ay madala natin sa paanan ni Kristo. Lagi po nating ibahagi ang pagliligtas ni Kristo. Lagi po nating sabihin sa kanila ang kahalagahan ng pagkaroon ng tamang relasyon kay Kristo. Sapagkat kung hindi totoo ang sinasabi nitong Biblia, hindi po nabago ang buhay po natin. Hindi po reliyon ang nagliligtas sa tao. Hindi po mabubuting gawa ang magliligtas sa tao. Sapagkat kung sa mabubuting gawa maliligtas ang tao, matatalo ng mayaman ang mahihirap. Sapagkat mas marami magagawa ang mayaman kaysa sa mahirap kung ang pagbabasihan mabubuting gawa. Kung pagbabasihan naman ay reliyon, wala pong perpektong reliyon. Sapagkat lahat ng reliyon ay mayroon pong depekto. Ang tangi lamang pong paraan upang ang tao ay maligtas ay ang magkaroon siya ng tamang relasyon kay Kristo. Yun lang po, no? Kaya po nung si Kristo ay namatay sa krus, naka-open yung kanyang kamay, naka-open yung kanyang arms, no? Nakabukas ang kamay ni Kristo. Bakit nakabukas ang kamay ni Kristo? Sapagkat gusto niyang yakapin, no? Gusto niyang yakapin ang mga taong nagnanais na makamit ang kaligtasang hinahanda ng Panginoon. Kaya lahat ng nakatanggap ng kaligtasan ni Kristo ay nakaranas ng totoong pagliligtas ng Diyos. Nakaranas ng mga pagbabago sa buhay.
nakaranas ng mga pagbabago ng kaisipan na dati wala tayong interes sa Biblia. Wala tayong interes sa Biblia. Pero nung tayo ay nagsisi ng kasalanan, tinanggap natin si Kristo, nagkaroon tayo ng interes na saliksikin ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo po ay pinanganak sa pamilya ng Diyos, katulad ng isang sanggol na inilabas ng kanyang ina sa kanyang sinapupunan. Ang unang hinahanap ng sanggol ay ang salita ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, pero hindi ka nagbabasa ng Biblia at puro panalangin, hindi po makapagbibigay ito ng lugod sa Diyos at hindi masasabing ikaw ay anak ng Diyos. Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos, ang una niyang hinahanap ay ang salita ng Diyos. Ito ang gatas ng taong bagong panganak kay Kristo. At ang panalangin naman ay pakikipag-usap natin sa Diyos upang iparating sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo ang nilalaman ng ating puso. Kaya vice versa, mahalaga ang pagbabasa ng Biblia, mahalaga ang panalangin. Hindi po pwedeng puro panalangin at walang pagbabasa ng Biblia. Hindi naman po pwedeng pagbabasa ng Biblia pero hindi nananalangin. Kaya parehas po ginagawa ito ng mananampalataya. Anong dahilan bakit kailangan natin gawin ito? Sapagkat si Kristo ang siyang nagsabi sa atin na ang tao ay hindi nabubuhay sa salita sa pagkain lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. At yan ay sinabi ni Kristo sapagkat ang mananampalataya ay haharap sa mga pagsubok. Sapagkat ang unang pagsubok na hinarap ni Jesus ay yung ginawa sa kanya ni Satanas nung siya ay nagpasting ng 40 days and 40 nights. Tinukso siya sa kanyang laman. Ngunit ang sabi ni Kristo, ginamitan niya ng salita ng Diyos. Sabi niya, hindi lamang sa tinapay ng bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang isang mananampalatayang tumanggap kay Kristo ay makararanas ng mga pagsubok sa buhay. Makararanas ng mga tukso ng kaaway. Paano babangon at paano magiging matatag ang ating pananampalataya kung hindi tayo magbabasa ng Biblia? Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Kristo na ako ang mabuting pastor. Hinanda ni Kristo ang kanyang sarili upang ating maging tagapatnubay, tagapagligtas, tagapag-ingat at tagapag-alaga para sa atin. At sinabi ni Kristo na siya ang pagkabuhay na muli at nagbibigay ng buhay sapagkat kapag tayo ay namatay, meron po tayong pag-asa. Meron po tayong pag-asa. Ang pag-asang yan ay hindi iniwan sa atin na nakahang. Ibinigay sa atin ng pag-asang yan upang magbigay sa atin ng lakas na sa anumang oras kunin tayo ng Panginoon, tayo ay nakahanda. Ang tanong kapag dumating ba ang Panginoon, nasa tamang kalooban ba tayo ng Panginoon? O baka nasa disco house tayo? Nasa sugalan tayo? Sana po wag tayong matagpuan ni Kristo sa lugar na ayaw niya pag siya ay dumating. Kaya kung may pag-aaral na ganito, alam natin na meron tayong Bible study every Saturday at minamahal mo ang Panginoon. Nakalasap ka ng mga sagot ng Diyos sa panalangin dahil sa ginagawa nating gathering at fellowship na ito. Sana wag nilang wag nilang pabayaan ang pagtitipon. Sapagkat meron pong linggo, hindi ka man makadalo ngayong Sabado, merong linggo para sumamba sa ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, huwag kakalimutan ang mga pagtitipon. Kaya muli, sa pangwakas ng ating pag-aaral ngayong gabi, si Jesus bilang ating pastol ay nagbigay ng kanyang buhay, ay kayang bumuhay at magkaloob ng walang hanggang buhay sa piling niya. Dahil dito may nakalaan sa ating lugar sa langit na doon ay walang hirap, walang kamatayan, at hinanda na ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan natin sa langit. Kaya po nauna ron ng Panginoon. Sabi sa John 14 verse 1 to 3, In my Father's house are many mansions. I will go and prepare a place for you. Then after, nakapaghanda na ang Panginoon ng lugar para sa atin, I will come again. I will come again. At yan po yung inaasahan po natin ngayon. Nasa pagdating ng Panginoon, sana po matagpuan tayo ng Panginoong nag-aaral ng Biblia. Magtagpuan tayo ng Panginoon na nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Matagpuan tayo ng Panginoon na nanalangin tayo sa Diyos. Matagpuan tayo ng Panginoon sa lugar na kung saan nais niya na naroon tayo. Na niliwalhati natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin.
Brother Jay, pwede ka bang mag-closing prayer?